Nagpahayag ang nanay ko na sino mang gustong magpakasal sa akin ay kailangang magbigay ng 50 piso. Kaya naman ipinagkalat ng ate ko sa lahat, kahit na medyo mataba, medyo maitim, at medyo pandak ang kapatid ko. Bagay pa rin naman siyang maging asawa. Nang marinig iyon ng mga kaibigan niya, agad silang nawalan ng gana. Sunod-sunod silang umiwas sa akin. Hanggang sa isang araw, isang lalaking napakagwapo ang lumitaw kasama si Su Wanru sa isang handaan. Sa sandaling iyon, halos mabaliw ang lahat ng kaibigan niya. Ito na ba yung sinasabi mong medyo mataba at medyo maitim? At medyo pandak na kapatid? Dahil si Su Wanru ay kilalang kilala sa sobrang pagka-protective sa akin. Natatakot siyang pag-interesin ako ng mga matatalik niyang kaibigan. Palagi niyang ipinagkakalat na ako ay pandak, pangit, at kuripot. Dahil doon, simula nang tumuntong ako sa tamang edad, hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan. Sobra nang nag-aalala ang mga kumupkup sa akin. Ano ba talagang klaseng asawa ang hinahanap mo? Gusto mong pakasalan ng pinakamamahal kong kapatid? Kailangan mo munang higaitan ang pag-aalaga ko sa kanya. Noong mga panahong iyon, ang tanging nasa isip ko lang ay ang manatili sa kanyang mga bisig. Kaya hindi niya nakita ang namumula kong mukha sa hiya. Hindi niya alam na siya ang taong tunay kong minamahal. Ang pagmamahal ko para sa kanya ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Kaya naman itinago ko ito ng mabuti. Hanggang sa ito'y matuklasan. Ang babaeng labis na nag-aalaga sa akin ay sinampal ako sa unang pagkakataon. Wala kang kahihiyan. Kinabukasan, inanunsyo niya ang kasal nila ng kapatid ko. Huwag mong kalimutang pumunta sa kasal namin ni Jing Lian. Pagkatapos kong mabasa iyon, halos maubos na ang lahat ng luha ko. At sa mismong sandaling iyon, isang ahensyang tumutulong sa paghahanap ng pamilya ang tumawag. Sinabi nilang nahanap na nila ang tunay kong mga magulang. Kaya't buo na ang pasya kong iwanan siya. Tinawagan ko ang aking mga tunay na magulang na nasa kabilang panig ng karagatan. Tay, Nay, handa na po akong sumama sa inyo at manirahan sa ibang bansa. Nang marinig nila ang sinabi ko, sa kabilang linya ng telepono, napaiyak sa tuwa ang aking nanay at tatay. Napakaganda niyan, Xiao Yu. Kung hindi dahil sa lindol na nangyari noon, hindi sana nagkahiwalay ang pamilya natin ng ganito katagal. Susunduan ka na ni na mama at papa para umuwi. Isang kakaibang pait ang naramdaman ko sa aking puso. Huminga ako ng malalim, para pakalmeyan ang nagwawala kong emosyon. Bigyan niyo pa po ako ng kalahating buwan. May kailangan pa kasi akong asikasuhin na ilang bagay. Kapag naayos ko na ang lahat, pupunta na ako riyan. Oo, tama ka, nalito lang sina mama at papa. Narinig namin na yung ate mo, simula pagkabata ay sobrang inalagaan ka. Kailangan mo talagang magpaalam sa kanila ng maayos. Nang marinig kong nabanggit si Su Wanru, bahagyang nang inag ang puso ko. Noong 6 na taong gulang ako, nahiwalay ako sa aking mga magulang dahil sa isang malakas na lindol. Sa huli, inayos ng isang organisasyon na ampunin ako ng pamilya Su. Ang pamilya Su ay isang tradisyonal at tanyag na mayaman na angkan. Abala sina Ginoo at Ginang Su sa kanilang mga opisyal na gawain. Kaya bagamat inampun nila ako, hindi nila ako gaanong nabigyan ng pansin. Sa halip na sabihin pinalaki ako ng pamilya Su, masasabi kong si Su Wanru talaga ang nagpalaki sa akin. Noong 7 taong gulang ako, takot ako sa kulog. Niyakap niya ako at kinantahan ng pampatulog. Para makatulog ako, noong 10 taong gulang ako, natakam ako sa mga pagkain at laruan ng mga kaklase ko. Pinakyo niya ang laman ng buong tindahan para sa akin. Ginawa niya akong isang maliit na prinsipe na kinaiinggitan ng lahat. Noong 14 na taong gulang ako, nagkasipon ako, nilanat, at hinimatay sa bahay. Siya ang nag-abalang magpabalik-balik para ikuha ako ng mainit na tubig. At siya pa mismo ang dahan-daang nagpainom sa akin ng gamot. Basta't kung ano ang gusto ko, lagi niya itong inihaharap sa akin sa lalong madaling panahon. Palaging siyang tinutokso ng mga tao rito na may brother complex siya. Walang sino man ang nakakaalam, nasa hindi mabilang na mga gabing kami lang ang nagdadamayan. Matagal na akong may gusto kay Su Wanru, pero hindi ako nang ahas na umamin. Kaya't sa aking diary ko na lang lihim na isinusulat ang aking pagkagusto sa kanya. O di kaya ibinabahagi sa matalik kong kaibigan na si Song Jin Ian. Pero hindi ko inasahan, nasasabihin pala ni Song Jin Ian ang tungkol dito kay Su Wanru. Biglang pumasok si Su Wanru sa aking kwarto. Seryoso ang mukha na hinanap ang diary na iyon. At pinagpira-piraso ito, ibinato niya sa akin ang punit-punit na diary. Hindi pa man ako nakakapagsalita, lumabas siya at padubog na isinara ang pinto. Simula noon, humanap siya ng paraan para iwasan ako. Kahit hindi kami nagkikita, kung magkasalubong man kami, ang tingin niya sa akin ay malamig at walang emosyon. Para bang tumitingin siya sa isang estranghero. Gusto ko sanang humingi ng paliwanag, pero naabutan ko si Su Wanru na nakasandal si Song Jinyan sa isang sulok. At halos hindi sila mapaghiwalay sa paghahalikan. Naisip ko na siguro maraming bagay, na itinakda na ng tadhana ang kahihinatnan. Itinakda na kami ni Su Wanru ay hindi para sa isa't isa. Itinakda na ang mga taon ko sa poder ng pamilya Su ay isang panaginip lamang. Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa dati kong landas. Kaya gumawa ako ng desisyon. Nagpasya akong bumalik sa sarili kong pamilya. At nagpasya na rin kalimutan ang maraming taon kong pagkagusto kay Su Wanru. Isang araw, maaga akong bumaba. Nakita ko ang mga umampon sa akin na masayang inaaya akong mag-almusal. Pagalang akong ngumiti, lumapit at umupo sa tabi nila. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila na nahanap ko na ang aking mga tunay na magulang. At nagpasya akong pumunta sa ibang bansa para hanapin sila. Sinabi ko ito sa mga kumupkup sa akin. Magandang balita yan.
Masaya si mama na nahanap mo ang tunay mong pamilya. Nasabi mo na ba ito sa ate mo? Natigilan ako. Kailangan ko bang sabihin kay Suwanru? Ngayon, ang buong atensyon niya ay nasa kay Song Jinyan. Sabihin ko man o hindi, ano pa ba ang pinagkaiba? Anong sasabihin mo sa akin? Bigla akong napalingon, at nakita ko siyang nakatayo sa may pinto. Wala naman, ate, nakauwi ka na pala. Nang marinig ang tawag na matagal na niyang hindi naririnig, natigilan sa paglakad si Suwanru. Hindi niya napigil ang titigan ako ng malalim. Kailan nga ba nagsimula, na hindi ko na siya tinawag na ate? Noong 18 taong gulang ba? O 15 taong gulang? O mas maaga pa? Ngayon, sinimulan ko na siyang tawaging ate ulit. Nagdilim ang tingin ni Suwanru. Matagal niya akong tinitigan ng mariin. Para bang naramdaman niyang may nagbago sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, saka siya yumuko, at ibinaling ang kanyang tingin. Lumapit siya, inilagay niya sa mesa ang mga red along dala niya. Mahinahon siyang nagsalita, Ma, Pa. Ito po ang mga red along binili ni Jinyan para sa inyo. Isang munting alaala lang daw po. Sana po ay magustuhan ninyo. Gusto namin, gusto namin. Laging napakaganda ng mga red along binibigay ni Jinyan. Nagpasalamat ka ba sa kanya para sa amin? Wanru, sa susunod na bibisita ka sa bahay nila Jinyan. Kung libre ka sa weekend, imbistahin mo siya at ang kanyang mga magulang na pumunta rito sa bahay. Malinaw na pag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal. Nakaupo lang ako sa aking pwesto. Tahimik silang pinapanood. Isang pakiramdam ng kalungkutan ang bumalot sa aking puso. Ibinabaon ko ang aking mga kuko sa aking palad. Tapos ay mabilis ko rin itong binitawan. Sa sandaling ito, muli kong naramdaman ng malinaw, na isa lang akong tagalabas. Pero, sa hinaharap, hindi ko na kailangang problemayin pa ang mga bagay na ito. Nang maisip ko iyon, kalmado akong tumayo, at naglakad papunta sa aking kwarto. Nang marinig ang aking pag-alis, itinaas ni Suwanru, na nakikipag-usap sa aming mga magulang, ang kanyang tingin. Nakita niya na lang ang likod ko na naglaho sa likod ng pinto. Guni-guni ko lang ba? Mula nang bumalik siya hanggang ngayon. Isang beses pa lang siyang nagsasalita, hindi talaga iyon ang dati niyang ugali. Dala ang household registration book, pumunta ako sa istasyon ng pulis para ipaayos ang aking paglipat. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko si Song Jinyan na nakaupo sa tabi ni Suwanru. Nakangiti siyang pinapanood ito habang nagbabalat ng dalandan. Ang mahahabang daliri ni Suwanru, maliksi niyang binalatan ng orange, at isa-isang inalis ang mga puting hibla nito. Hinati niya ito at inalok sa bibig ni Song Jin-ian. Unti-unting namula ang mga pisngi ni Song Jin-ian. Tiningnan niya ito, at masuner ang kinagat ng kanyang mga labi ang orange mula sa kamay nito. Bahagyang ngumiti si Suwanru. Pagkatapos ay kumuha siya ng tissue mula sa kahon sa tabi, at dahan-daang pinunasan ang gilid ng bibig ng taong nasa harap niya. Matamis ba? Tumango si Song Jinyan. Kumuha siya ng isang bahagi ng orange at inalok ito kay Suwanru. Tikman mo rin. Habang pinapanood ang paglalambingan nilang dalawa, tahimik kong inalis ang aking tingin, at naglakad palabas ng pinto. Xiao Yu, lumingon ako. Nakita ko siyang kamakaway sa akin. Naka-day off si Wanru ngayon. Napag-usapan namin pumunta sa parke. Gusto mo bang sumama sa amin? May date kayo, ayokong makaistorbo. Pamilya naman tayong lahat, ano namang istorbo doon? May kailangan pa kasi akong gawin. Sa susunod na lang, nang marinig ang muli kong pagtanggi, agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Song Jinyan. Xiao Yu, sinisisi mo pa rin ba ako sa pag-agaw sa ate mo? Kaya ba ayaw mong lumabas kasama kami? Ang talagang gusto ko ay ikaw. Paano mo masasabing inagaw kita? Dahil sa sinabing iyon, namula ang mga tainga ni Song Jinyan. Mahinang tumawa si Suwanru, at yamakap sa kanya. Kung ayaw niyang sumama, edi huwag. Hayaan mo na siya. At pagkatapos nito, magkanya-kanya na kami ng landas. Magalang akong nagpaalam sa kanilang dalawa. Tumalikod ako at naglakad palabas ng pinto. Pagkatapos kong ayusin ang paglipat ng aking tirahan, lumabas ako mula sa police station, at pumunta sa racing club. Sa loob ng opisina, isang buong pader, ay puno ng mga karangalang aming napanalunan. Pati na rin ng mga litrato mula sa iba't ibang kompetisyon. Puno ng emosyon at panghihinayang ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis darating ang pamamaalam. Pumasok si coach mula sa labas. Tinapak niya ang balikat ko, habang tinitingnan ko ang coach na gumabay sa akin sa loob ng 10 taon. Ang lungkot na kapipigil ko lang ay muling bumara sa aking lalamunan. Kinurot ko ang aking palad. Huminga ako ng malalim. Coach, aalis na po ako ng bansa. Natagpuan na ako ng tunay kong mga magulang. Gusto kong manirahan sa ibang bansa kasama nila. Aba, magandang balita yan. Kung ganoon, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagkakarera kapag nasa ibang bansa ka na? Ang pagkakarera ang matagal ko ng pangarap. Hindi ko ito basta-basta susukuan. Pagpapatuloy ko pa rin ito sa hinaharap. Kung gayon, aalis ka na ba ngayon din? Malapit nang magsimula ang pinakamalaking karera sa bansa. Sa pagkakataong ito, malaki ang tsansa mong manalo. Napag-usapan na namin ito ng mga magulang ko. Tatapusin ko muna ang mga gawain dito bago ako umalis. May kalahating buwan pa naman. Sakto para matapos ang karerang ito. Noon lang napanatag ang loob ni coach. Muli niyang tinapak ang balikat ko. Nag-usap pa kami ni coach ng ilang sandali. Gabi na nang bitbitin ko ang aking bag at umuwi. Ngunit pagbukas ko ng pinto, nakita kong naroon pa rin si Song Jinyan. Nang pakinggan kong mabuti, napagtanto kong pinag-uusapan pala nila ang tungkol sa kasal. Yung mga estilo ng damit at wedding dress. Nahihilo ako sa dami ng pagpipilian.
Naisip kong hihingi ako ng tulong kay Xiaoyu na magdesisyon. Total, matagal na kaming matalik na magkapatid. Alam na rin niya ang mga gusto ko. Habang sinasabi ko ang mga salitang ito, sakto namang pagpasok ko sa bahay. Xiaoyu, namumroblema ang bayaw mo tungkol dyan. Baka naman sa mga susunod na araw, samahan mo na lang siyang pumili ng mga gamit para sa kasal. Tiningnan ko si Song Jinyan. Sumilay ang isang ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling nagtama ang aming mga tingin. Ang ngiting iyon ay naging isang pang-aasar. Yumuko ako at sandaling nag-isip. Ngunit tumanggi pa rin ako. Pasensya na, wala akong oras. May mga kailangan pa akong asikasuhin sa club. Kalahating buwan na lang ang natitirang oras ko. Bago ako umalis, marami pa akong kailangang ayusin. Hindi ko kayang samahan si Song Jin Ian na mamili. Pero pagkasabi ko pa lang yan, biglang bumigat ang pakiramdam sa paligid. Ang pinakamatalik mong kaibigan ay ikakasal na. Hindi mo ba kayang isantabi muna ang mga gawain mo? Tapos na ang usapan. Bukas, ako mismo ang hihingi ng leave para sa iyo. Kung gagamitin niya ang posisyon niya bilang nakatatanda para pilitin akong mag-leave. Ano pa ang karapatan kong tumanggi? Nang marinig iyon, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Hindi na ako muling nagsalita. Sa mga sumunod na araw, wala akong nagawa kundi isantabi muna ang lahat. At buong pusong samahan si Song Jinyan sa pagpili ng mga gamit para sa kasal. Nakala kong sa department store lang kami pupunta para mamili. Ngunit hindi ko inaasahan na dinala niya ako mula sa timog hanggang sa hilaga ng lungsod. Mula sa wedding gown, hanggang sa isang baso ng alak, kailangan kong magdesisyon sa lahat. Sa tuwing imumungkahi kong magpadala siya ng tao para tanungin si Su Wanru. Lagi niyang sinasabi, bakit kailangang tanungin pa ang ate mo? Laging abala ang ate mo. Maliban sa pagbibigay sa akin ng pera, wala na siyang ibang alam. Ikaw pa rin ang nakakaintindi sa akin. Noong nakaraan, sinamahan niya ako para pumili ng singsing pangkasal. Pero alam mo ba ang ginawa niya? Diretso niyang ipinadala ang isang buong kabinet ng mga singsing sa bahay ko. At sinabing pumili na lang ako. Iyan ang reklamo niya sa akin. Ngunit hindi maitago ang pagyayabang sa kanyang mga mata. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko ibinigay ang reaksyong inaasahan niya. Magsasalita na sana si Song Jinyan. Nang biglang napansin niya ang isang babae sa may pinto. Wanru, bakit ka na parito? Tumingala ako para tingnan siya. Nakita ko siyang tumakbo at yamakap kay Su Wanru. Hindi ba't sinabi mong pupunta ka sa templo sa bundok sa labas ng lungsod para magdasal? Nag-file ako ng half-day leave para sunduin ka. Kasama ko si Xiaoyu nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Su Wanru. Kinuha lang niya ang mga pinamili niya at naglakad palabas. Kasabay ng sunod-sunod at malayong alingaw ng kampana. Unti-unting nawala ang makapal na hamog. Ang tanawin ng bundok sa labas ng templo ay lumitaw sa paningin ng lahat. Nakayuko ako, seryosong tinitingnan ang batong daanan sa aking paanan. Dahan-dahan akong naglakad palabas. Ano to? Isang biglaang boses ang pumutol sa aking pag-iisip. Tumingala ako at nakita si Song Jinyan na nakatayo sa harap ng isang body tree. Seryoso niyang pinagmamasdan ang mga nakasabit na wishing charm doon. Naway laging masaya si Xiaoyu sa bawat taon. At bawat taon ay laging maging matagumpay. Naway maging mapalad si Xiaoyu sa buhay na ito, malayo sa sakit at kapahamakan. At lahat ng makikilala niya ay mabubuting tao. Naway ang aking lalaki, si Xiaoyu, sa bawat umaga at gabi, ay laging ligtas sa bawat taon. Ang debotong si Su Wanru. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga wishing charm na ito, bahagyang nanginag ang puso ko, at lalong lumayo ang aking diwa, dahil sa malakas na lindol na iyon. Laging naging mahina ang katawan ko. Kada 3 araw ay may kaunting sakit. Para gumaling ako agad, linggo-linggong pumupunta si Su Wanru sa templo para magsabit ng wishing charm para sa akin. Idinadalangin ang aking kaligtasan. Hindi ko inaasahan. Nasa loob ng napakaraming taon, ganito na pala karami ang isinabit ni Su Wanru. Ngayon, nakasabit pa rin ang mga wishing charm na ito sa puno. Pero kami ni Su Wanru ay hindi na kailanman maibabalik pa ang dati. Ang ganda pala talaga ng relasyon ninyong magkapatid. Nagmukha tuloy akong extra. Hindi na nakapagpatuloy sa pagbasa si Song Jinyan. Sumama ang mukha niya at umalikod na para umalis. Huwag kang ang umarte na para kang extra. Asawa mo ako, kapatid ko lang siya. Kung hindi ka masaya, ipapatanggal ko ang mga ito. Pagkatapos magsalita, lumingon si Su Wanru. At inutusan ng kanyang mga kasama na tanggalin lahat ng wishing ribbons sa puno. Isa-isang wishing ribbons, ang sunod-sunod na nahulog sa lupa. Basta na lang tinapakan ng mga tao. At naputikan. Di nagtagal, napuno na naman ito ng mga bagong wishing ribbons. Nakasulat doon, ay puro matatamis na salita na isinulat ni Su Wanru para kay Song Jinyan. At doon lang muling ngumiti si Song Jinyan. Sinulyapan niya ako ng may pagmamalaki. Sa ginagawa mong yan, hindi ba magagalit si Xiaoyu? Mas mahalaga ba ang kapatid kaysa sa asawa? Sa wakas ay napasaya na niya si Song Jinyan. Habang pabalik kami sa syudad, lagi siyang nakadikit kay Su Wanru. Nakaupo ako sa likod, ipinikit ko ang aking mga mata. Handa nang magpahinga, nang biglang bumilis ng husto ang takbo ng sasakyan. Iminulat ko ang aking mga mata. Tatanungin ko pa lang sana kung anong nangyari. Nang may biglang umugang na malakas na tunog sa aking tainga. Biglang nawala ng kontrol ang sasakyan. Binangga ang harang at gumulong ng ilang beses. At sa huli sumabit sa isang bangin. Ang ulo ko ay malakas na tumama sa likod ng upuan. Sa lakas ng impact, paulit-ulit na nagdilim ang paningin ko. Nang magkamalay ako ulit, nakita ko na lang na naipit ang buong katawan ko sa upuan. Ang braso ko ay malubhang tinusok ng sanga ng puno.
At sa tabi ko, walang malay din si Song Jinyan. Mukhang wala namang nangyari sa kanya. Hinimatay lang siguro sa takot. Mabilis na kumilos si Su Wanro na nasa driver's seat. Siya ang unang bumasag ng bintana ng sasakyan. At gumapang palabas. Sumuri-suray siya ng ilang hakbang bago nakatayo ng tuwid. Tiningnan niya ako na hirap huminga sa sakit. At si Song Jinyan na walang malay. Nagatubili lang siya sandali, at pagkatapos ay ipinasan si Song Jinyan. Dadalhin ko muna si Jinyan. Magpapadala na lang ako ng susando sa iyo mamaya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na niya ako tiningnan. Pinasan niya si Song Jinyan at nagmamadaling umalis. Tila takot na takot siyang may mangyari ditong masama. Sa sandaling nagpa siya akong sakuan na siya. Sinabi ko sa aking sarili, na hindi na ako iiyak para sa kanya. Mula ngayon, mabubuhay na lang ako para sa sarili ko. Pero noong mag-isa akong naipit sa ilalim ng sasakyan sa lambak, hindi ko pa rin maiwasang maalala ang lindol noong araw. Noon, natabunan din ako ng mga guho. Sa dilim sa ilalim ng lupa, walang ibang nandoon kundi ako. Naipit ako roon ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos, inampon ako ng pamilya So. Araw-araw kong napapanaginipan ang mga araw noong kasagsagan ng lindol. At pagkatapos ay iiyak ako sa ilalim ng kumot hanggang sa manginig. Noong mga panahong iyon, palaging tatakbo si Su Wanro papunta sa kwarto ko. At yayakapin ako ng mahigpit. Huwag kang matakot, nandito si ate. Mula ngayon, hindi nahahayaan ni ate na masaktan ka kahit kaunti. Pero ngayon, wala akong nagawa kundi panoorin siyang papalayo ng papalayo. Hanggang sa tuluyan na siyang naglaho sa aking paningin. Padilim ng padilim ang kalangitan. Ngunit hindi na dumating si Su Wanro. Mapait akong napangiti, pinilit kong gamitin ang natitira ko pang lakas. Hindi ko ininda ang sakit, at nahihirapang gumapang palabas mula sa ilalim ng sasakyan. Pagkatapos ay nagtiimbagang ako, at marahas na binunot ang sanga ng kahoy na bumaon sa aking braso. Hanggang sa dahan-dahan akong gumapang palabas. Hindi ko alam kung gaano ako katagal gumapang. Sa huli, nakarating din ako sa kalsada, at doon na ako tuluyang nawalan ng malay. Nang magising akong muli, nakita ko ang sarili kong nakahiga sa isang kama sa ospital. Ang kamay ko ay may makapal na benda. Ang huli kong natatandaan ay, iniligtas ako ng isang mabuting taong napadaan. At mula nang maospital ako hanggang ngayon, kahit isang beses ay hindi ako dinalaw ni Su Wanro. Narinig ko mula sa nurse, na inaalagaan niya raw si Song Jinyan. Minor lang ang sugat ni Song Jinyan, pero nirentahan niya ang isang buong palapag, para lang makapagpahinga siya ng tahimik. Nang marinig ko iyon, hindi ko na malayang napatingin ako sa sarili ko. Sa braso kong may benda. Naalala ko noong na-hospital ako dahil sa simpleng sipon. Ganyan din si Su Wanro noon. Sobrang nag-aalala. Hindi siya umaalis sa tabi ko para bantayan ako. Noong araw na na-discharge ako, maraming kaibigan ang sumando sa akin. Isa sa kanila ay isang babaeng nanligaw sa akin noon. Habang nakatingin sa mga bulaklak na inabot sa akin, automatiko ko sanang tatanggihan. Pero nauutal akong pinigilan ng babae. Xiaoyu, huwag mong masamain. Bulaklak to para i-celebrate ang paglabas mo sa ospital. Alam kong aalis ka na rin agad. Gusto ko lang na maging maayos ka palagi sa hinaharap. Nang marinig ko yun, natigilan ako saglit bago magpasalamat. Pero pagtalikod ko, nakita ko si Su Wanro na nakatayo sa pinto. Sa pagkakatanda ko, bihira siyang magalit. Pero ngayon, seryosong-seryoso ang mukha niya. At malamig na nakatitig sa mga bulaklak na hawak ko. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Natigilan ako, medyo naguguluhan. Hindi ko maintindihan kung bakit siya galit. Pero hindi ko na masyadong inisip. Pag-uwi ko, inilagay ko agad ang mga bulaklak sa florera. Biglang may kumatok sa pinto mula sa labas. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon habang nakahawak sa pader. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, umungad sa akin ang mukha ni Su Wanro. Simula noong nalaman niya ang nararamdaman ko, naging malamig na ang pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi na rin kumatok si Su Wanro sa pinto ng kwarto ko. Anong ginagawa niya rito ngayon? Magsasalita pa lang sana ako, pero bigla akong niyakap ni Su Wanro. Dahil sa biglaang pagkilos, napatras ako ng ilang hakbang. Kinabukasan, lumabas ako mula sa guest room. At nakita ko, lumapit sa akin si Su Wanro na nakakunot ang noo. Anong ginagawa ko sa kwarto mo? Matapos kong tuluyang makalimutan ang nangyari kagabi, akmang magsasalita na sana ako. Bigla na lang akong pinuton ng babae sa malamig na tono. Ikaw ba ang nagpasok sa akin dito? Xiaoyu, sinabi ko na sayo. Imposible tayong dalawa, lalo na't ikakasal na ako. Hindi ka pa rin ba sumusuko? Natigilan ako. Pagkatapos ay yumuko ako. Wala akong anumang sinabi. Ano pa ba ang silbi kung magsasalita pa ako? Ang pagmamahal ko sa kanya ay ang orihinal na kasalanan. Ako ngayon, sa kanyang mga mata, mali ang lahat ng ginagawa ko. Nang makita niya akong nakayuko at hindi nagsasalita habang namumula ang mga mata, bahagyang bumigat ang paghinga ni Su Wanro. Akmang lalapit na sana siya sa akin, nang isang malambing na boses ng lalaki ang narinig mula sa labas. Wanro, pumasok siya mula sa labas. Noong akma na niya itong yayakapin ng nakangiti, biglang nanigas ang kanyang ngiti. Bakit may sugat ang gilid ng labi mo? Wala ito, baka nakagat lang ng lamok. Hindi niya namalayang hinawakan niya ang sarili niyang mga labi. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng malalim. Sa mga sumunod na araw, hindi na kami muling nagkita ni Su Wanro nang kaming dalawa lang. Abala siya sa pagsama kay Song Jinyan. Habang ako naman ay kailangang mag-focus sa training. Isang araw, habang nasa racetrack ako at naghahandang sumakay sa kotse para mag-training, biglang lumapit si coach kasama sina Su Wanro at Song Jinyan. Ipakikilala ko, ito ang race car driver na espesyal na inirekomenda ni Miss Su.
Si Song Jinyan. Salubungin natin siya ng palakpakan. Sa gitna ng palakpakan, tumingin si coach sa akin na nasa pinakadulo at sinabing, Xiaoyu. Simula ngayon, alalayan mo si Jinyan. Pagkatapos ng pagpapakilala, magalang na namang, sinamahan ni coach sina Su Wanru at Song Jinyan para asikasuhin ang mga papeles. Sa sandaling pagsara ng malaking pinto, nagbulang-bulungan ang lahat. Narinig kong gustong sumali ni Song Jinyan sa club natin noon. Pero hindi sapat ang kakayahan niya. Ganyan talaga si Miss Su. Sa isang salita niya lang, basta-basta na lang siyang nakapasok. Noong panahon natin, dumaan tayo sa butas ng karayom para lang makapasok. Wala tayong panama, wala talaga. Sunod-sunod ang mga salitang puno ng inggit. Saglit na nanlabo ang paningin ko. Walang sino man ang mas nakakakilala kay Su Wanru kaysa sa akin. Siya ay isang taong malamig makitungo at may prinsipyo. Palagi siyang sumusunod sa mga patakaran. Kahit malaki ang kapangyarihan niya, hindi niya kailanman ginamit ang kanyang pribilehiyo. Pero ngayon, para kay Song Jinyan, nilabag niya ang patakaran sa unang pagkakataon. Mukhang gusto niya talaga siya. Mula noon, naging miyembro na ng club si Song Jinyan. At ako ang naging senior niya. Pinanghawakan ko ang bilin ng aming master. At seryoso siyang tinuruan. Pero si Song Jinyan ay ayaw magpaturo. Hindi lang siya palaging nagpapabeya. Araw-araw pa siyang gumagawa ng kung ano-anong dahilan para hindi mag-ensayo. 6. At sa isang sulyap, nakita ko si Su Wanru. Hindi na ako tumingin pa uli. Kalmado kong isinara ang bintana at nagpatuloy sa pag-eensayo. Gabi na ako nang makauwi sa bahay. Nakita ko kaagad si Su Wanru na nakatayo sa may gate. Madilim at hindi mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mukhang hinihintay niya ako. Lalapitan ko na sana siya para tanungin kung anong kailangan niya. Nang marinig ko ang malamig niyang tanong sa akin. Pwede bang huwag mong laging pag-initan si Jinyan? Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo ng diretso. Pagod na ako noong mga oras na iyon. Matapos kong marinig ang sinabi niya, biglang bumuhos sa akin ang samot-saring emosyon. Sama ng loob, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa. Hindi ko na kailangang hulaan pa, na si Song Jinyan ay nag-imbento ng kwento sa harap niya. At kung ano-ano ang pinagsasabi. Hindi ako nagpaliwanag, nilagpasan ko lang siya at pumasok na sa kwarto ko. Mula noon, naging mas maluwag na ang pakikitungo ko kay Song Jinyan. Dahil dito, mas lalo pang lumaki ang ulo ni Song Jinyan. Araw-araw, pumupunta lang siya sa club para mag-time in at pagkatapos ay aalis na. Nagagalit ang iba at gusto siyang kumprontahin. Pero pinigilan ko sila, humiling ako, buhay yan ni Song Jinyan. Kapag hindi siya nakapasa sa assessment, sa pilitan siyang paalisin. Siya ang may responsibilidad sa sarili niyang buhay. Bukod pa roon, wala na rin akong oras para turuan pa siya. Akala ko, hanggang doon na lang ang lahat, pero hindi ko inasahan na bigla na lang akong hahanapin ni Su Wanru. Para hilingin sa aking ibigay ang pwesto sa kompetisyon kay Song Jinyan. Sa simula, hindi ako kaagad nakasagot. Saka lang ako nag-angat ng tingin sa kanya. Kitang-kita sa mga mata ko ang matalim na galit. Sinasabi mong ipaubaya ko sa kanya ang pwesto. Sinubukan kong kontrolin ang aking emosyon. Pero hindi ko pa rin maitago ang panginginig sa aking boses. Bayaw mo pa rin naman siya. Isa pa, isang pwesto lang naman yan sa kompetisyon. Ganoon ba talaga kahalaga yan? Alam na alam mo kung ano ang ibig sabihin ng karera para sa akin. Ang puso ni Su Wanru ay parang may kung anong bagay na mahigpit na sumasakal dito. Tila naalala niya rin ang mga nakaraang taon. Naalala niya ang paulit-ulit kong pag-eensayo ng gusto para sa karera. Biglang humigpit ang kamao niya. Sa huli, wala na siyang sinabi pa. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Mula nang dahil sa isang salita ni Su Wanru, ay sumali si Song Jinyan sa club. Unti-unting nahati sa 2 paksayon ng club. Ang isang paksayon, na pinamumunuan ko, ay nagsusumikap para sa aming mga pangarap. Ang isa namang paksayon na pinamumunuan ni Song Jinyan, ay nagpapabeya sa pag-eensayo buong araw. Iniisip lang nila kung paano mapapalapit kay Song Jinyan. Para sa harap ni Su Wanru, ay may masabi siyang maganda tungkol sa kanila, upang makakuha ng mas maraming benepisyo. Hindi pa kailanman direktang nagkaharap ang 2 paksayon. Hanggang pagkatapos ng ensayo ngayong araw. Xiaoyu, may parte na hindi ko maintindihan. Pwede mo ba akong turuan? Napakunot ang noo ko nang hindi namamalayan. Akmang magsasalita na sana ako. Pero bigla akong tinulak ng alipores ni Song Jinyan na nasa likod niya. Anong ibig mong sabihin dyan? Ang aming si Jinyan ay mabuti na ang loob na magtanong. Bakit ganyan ang ugali mo? Anong ibig niyong sabihin? Ang gusto kong itanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ni Song Jinyan? Maraming oras noong training, pero hindi siya lumapit para magtanong. Kailangan pa talagang hintayin na matapos bago lumapit. Sinadya niya ba to? Ayokong makipag-away, kaya hinaila ko ang kaibigan ko sa tabi. Pero inakala ng mga nasa kabilang panig na natatakot kami. Lalo pang naging masama ang kanilang pananalita. Takot na kayo, no? Sinasabi ko sa inyo. Xiaoyu, ang maturuan mo siya, ay isang malaking karangalan para sa'yo. Isa ka lang namang ulila, kapag nainis sa'yo ang aming si Jinyan. Pag-ingat ka at baka palayasin ka niya. Habang nag-uusap, hindi ko alam kung sino ang unang nanakit. Biglang nagkagulo ang 2 grupo. At nagsimulang mag-away. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumapit sa tabi ko si Song Jinyan. At malakas akong tinulak. Nakatayo na ako noon sa gilid ng mataas na platform. Nang malapit na akong mahulog, bigla kong hinawakan si Song Jinyan. At isinama ko siyang mahulog. Sabay kaming 2 na nahulog mula sa mataas na gusali.
Umalingaw-ngaw ang mga sigawan sa paligid. Naging napakagulo ng eksena. Nang dumating si Suwanru, papasok na kami noon sa operating room. Nang makita ang hitsura naming dalawa, namutla ang mukha ni Suwanru. Ang kanyang boses na laging kalmado ay may bahid ng pag-aalala. Kamusta ang sitwasyon, Miss Su? Sina Mr. Jiang at Mr. Song ay parehong nahulog mula sa platform. Parehong nabali ang kanilang mga binti. Bukod pa riyan, nadaganan ni Mr. Song si Mr. Jiang. Mas malubha ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, iisa lang ang pinakamabisang gamot para sa bali sa binti. Pero kahit hindi gumamit si Ginoong Song ng gamot, magiging maayos din siya. Tingnan ninyo po kung ilang taon euro. Hindi pa natatapos magsalita ang doktor. Agad siyang pinutol ni Suwanru. At buo na ang kanyang desisyon. Nang marinig ko ang tiyak niyang tono, ako, nakagigising lang dahil sa sakit, ay parang tinamaan ng kidlat. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang mga binti para sa isang race car driver. Malinaw na sinabi ng doktor na kahit hindi gumamit ng gamot ang binti ni Song Jinyan, magiging maayos din ito. Pilit kong tiniis ang sakit, gamit ang natitira kong lakas. Humagulgol ako at nagmakaawa. Ate, huwag po, nagmamakaawa ako sa'yo, ibigay mo sa akin ang gamot, pwede ba? Ayos lang kung hindi mo ako gusto. Ayos lang din kahit iniwan mo ako sa paanan ng bundok ng isang buong araw at gabi. Pero alam na alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang mga binti ko. Hindi ko pwedeng mawala ang mga binti ko. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang pangarap ko. Parang awa mo na, sa huli. Tuluyan na akong napakagulgol. Malalaking butil ng luha, ang gamulong at pamatak mula sa mapatla kong pisngi. Nang makita ang lalaking kahit gaano kalubha ang sugat ay hindi umiiyak. Ngayon ay umiiyak ng ganito katindi. Hindi napigilan ni Suwanru na ikuyom ang kanyang mga kamay. Noong magsasalita na sana siya, ang nahimatay na si Song Jinyan sa tabi niya ay nagising din dahil sa sakit. Naalala niya ang sakit sa kanyang binti noong sila'y nahulog. Umiyak din siya sa takot. Wanru, ang sakit ng binti ko. Tulungan mo ako. Nang marinig iyon, tinabig ni Suwanru ang kamay ko. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Song Jinyan. Tahan na. Tatawagin ko agad ang doktor para iturok sa iyo ang pinakamabisang gamot. Pagkasabi niyon, hindi na siya nagatubili. Minadali niya ang doktor na iturok kay Song Jinyan ang gamot. Ako sa tabi, nang makita ang eksenang ito. Pilit na ibinangon ang katawan para abutin ang direksyon ni Song Jinyan. Sa isang walang pag-asang pagtatangka na agawin ang gamot sa kamay ng doktor. Ngunit ang mga binti kong bali ay pilit na hinihila pababa ang aking katawan. At hindi ako makagalaw. Tumusok ang malamig na dulo ng karayom sa mga binti ni Song Jinyan. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang espesyal na gamot ay dahan-daang damaloy sa kanyang katawan. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay nagising ako mula sa pagka-comatose. Sa pagkakataong ito, nakita ko si Suwanru sa tabi ng aking kama. Mukha siyang pagod na pagod. Namumula pa ang kanyang mga mata. Nang makita niyang gising na ako, nanginginig niyang iniabot ang kanyang kamay para tulungan akong bumangon. Pero umiwas ako. Nanigas sa ere ang kamay ni Suwanru. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinaba na niya ang kanyang kamay. Hirap siyang nagsalita, yung mga binti mo, makakalakad ka pa rin ng normal. Pero hindi ka na makakapagkarera pa. Huwag kang mag-alala, aalagaan naman kita. Si Jinyan ang mapapangasawa ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Malinaw na dapat ay marami akong naramdaman. Dapat akong magalit, mawalan ng pag-asa, malungkot, masaktan. Dapat nga ay sumigaw ako sa galit. Pero lahat ng emosyon ay naipon lang sa puso ko. At sa huli, panghihina na lang ang natira. Pakiusap, umalis ka na. Matagal na katahimikan ng bamalat sa silid. Sa huli, tumayo na rin si Suwanru. Iniwan niya ako ng isang magpahinga ka ng mabuti. At tahimik na umalis. Sa sandaling pagsara ng pinto, doon ko lang tiningnan ang sugatan kong mga binti at humagulgol ng malakas. Ang pangarap ko sa karera ay tuluyan ng naduraj at naging abo. Mula nang sabihin ng doktor na hindi na ako makakapagkarera habang buhay, unti-unti akong naging parang isang patay na kaluluwa. Hindi na umiiyak, hindi na rin tumatawa. Nakaupo na lang sa silya, tulalang nakatingin sa labas ng bintana. Hanggang sa sumapit ang araw ng karera. Hindi ko pinansin ang pagpigil sa akin ng pamilya Su. Pumunta ako sa racetrack. Umupo ako sa pinakahuling hilera. Tumingin ako sa kerahan. Pinanood ko si Song Jinyan habang kinukuha niya ang pwesto ko sa karera. Tinatanggap ang mga palakpak at bulaklak na dapat sana ay para sa akin. Pagkatapos ng karera, lumapit si Suwanru na may dalang mga bulaklak. Ang iba naman ay sunod-sunod ding lumapit para batiin si Song Jinyan. Ako lang ang mag-isang tahimik na nakaupo sa aking pwesto. Pinapanood ang mga taong dumarating at umaalis. At sa huli ay nag-alisan din. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Bago ako tumayo at lumapit sa kanila. Nang makita niya akong papalapit, agad na hamarang si Suwanru sa harap ni Song Jinyan. Kung magagalit ka, sa akin mo ibunton. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ako galit. Nandito ako para bigyan kayo ng regalo. Sumunod kayo sa akin. Matapos sabihin iyon, lumabas na ako ng racetrack. At sa sandaling paglabas nila, isang paputok ang pumailan lang sa kalangitan. At agad na sumabog. Sunod-sunod na mga paputok ang nagbigay liwanag sa langit. Isang bakas ng pagkalito ang gumuhit sa mga mata ni Suwanru. Sa sumunod na sandali, narinig niya akong sinabi, Suwanru. Naaalala mo pa ba noong araw na unang beses akong nanalo sa karera? Nagpalabas ka ng fireworks display para sa akin. Sabi mo, sana sa nalalabi kong buhay, ay maging maningning ako, at malaya na parang hangin.
Ngayon, ibinabalik ko sa'yo ang furry works na ito. Naway magkasama kayo ng bayaw ko habang buhay. At magmahalan hanggang sa pagtanda. Nang lumabas ang salitang bayaw, biglang naliit ang mga mata ni Suwanru. At hindi sinasadyang napatingin sa akin. Ito ang unang beses na tinawag ko si Song Jinyan na bayaw sa harap ng maraming tao. Biglang kumirat ang dibdib niya. Akmang magsasalita na sana siya. Pero tumalikod na ako at umalis. Bisperas ng kasal, abalang-abala ang pamilya Su. Hanggang sa hating gabi, maliwanag pa rin ang mga ilaw sa ibaba. Inuutusan ni Sumo ang mga katulong na ayusin ang mga gamit para sa kasal at palamutihan ang bridal room. Sa itaas, may isang ilaw ding nakabukas sa kwarto ko. Nakaupo ako sa carpet, isa-isang inilalagay ang mga regalong ibinigay ni Suwanru sa akin sa loob ng mga taon. Sa loob ng isang malaking kahon, isa-isa kong tinago ang mga regalong ito. Pagkatapos ay binuhat ang mga kahon, at dahan-daang bumaba sa hagdanan. Palalim na ang gabi at tahimik ang lahat. Ang buong bahay ay puno ng masasayang palamuti. Bawat sulok ay tahimik na nagpapaalala na ang tahanang ito ay malapit nang magkaroon ng bagong may-ari. Hindi ko na tiningnan ang mga dekorasyon sa paligid ko. Binuhat ko ang mga kahon at naglakad palabas. Nagkataon naman na nasalubong ko si Suwanru na kara-rating lang galing sa pamilya Song. Anong ginagawa mo? Itatapon ko lang ang ilang mga bagay na hindi na kailangan. Habang tinitingnan ng likod kong walang bahid ng pag-aatubili, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan. Mula noong mangyari iyon, para na akong naging ibang tao. Hindi na ako maaaring magkarera ulit. Akala niya magwawala ako o gagawa ng gulo. Pero naging napakatahimik ko. Isang katahimikan na nakakatakot. Lumingon ako para tingnan siya. Sa sumunod na segundo, narinig ko siyang nagsabi, sabi ni Linian. Sana raw ay ikaw ang maging best man sa kasal. Bayaw ko na siya ngayon. Hindi ko na siya kapatid. Hindi bagay sa isang nakababatang tulad ko na gawin ang ganyang bagay. Humanap na lang kayo ng iba. Pagkasabi ko noon, hindi ko na siya tiningnan. Nagpatuloy ako sa paglakad palabas. Hindi sa hindi ako nababagay, kundi sa araw ng kasal nila. Aalis na ako, isang gabi bago ang kasal. May daladala akong isang kahon. At sinadya kong hanapin sina tito at tita. Ma, pa, hindi po ako makakadalaw sa kasal ni ate bukas. Nagpabok na po kasi ang tunay kong mga magulang. Nang flight na saktong bukas ng umaga. Bukas na po ang alis ko. Bakit naman biglaan? Hindi po ito biglaan. Matagal ko na pong dapat ginawa ito. Laman po nito ang perang naipon ko sa mga nakaraang taon. Ang halaga po ay sapat lang para bayaran ang 15 taon na ginastos ng pamilyang So para sa akin. Ngumiti ako at umiling. Kinuha ko ang isang makapal na sobre mula sa aking bulsa at iniabot sa kanila nang makita ito ng mga magulang ni Su. Sunod-sunod silang umiling. Sinubukan nilang isiksik pabalik sa akin ang pera. Pero mariin ko itong itinulak pabalik sa kanila. Pakiusap, tanggapin niyo po ito. Pagkatapos ay muli akong lumuhad sa sahig. Buong taimtim at lakas na humarap sa dalawang matanda. 3 beses akong yumukod ng malakas. Itay, inay, salamat po sa 15 taon ng pag-aalaga at pagkalinga ninyo sa akin. Ang utang na loob ko sa pagpapalaki ninyo, hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Mula ngayon, hindi na ako palaging makakasama sa tabi ninyo. Naway manatili kayong malusog at malakas, at magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. Nang iangat ko ang aking ulo, may mga luha sa aking mga mata, at may kaunting dugo sa aking noo. Sa araw ng kasal, dapat sana ay pupunta si Suwanru sa kasal. Pero hindi pa rin siya kumikilos. Sa halip, pabalik-balik lang siya sa harap ng pinto ng kwarto. Habang nakatingin sa nakasaradong pinto sa kanyang harapan, biglang sumakit ang puso ni Suwanru. Pakiramdam niya ay hindi siya dapat umalis. Dahil kung aalis siya, may mabawalang isang napakahalagang bagay sa kanya. Anong problema, ate? Tinulak ko ang pinto para lumabas. At nakita ko si Suwanru na nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto ko. Ang pagkailang at kalamigan sa aking mga mata ay muling nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Natigilan ako. Sumama sa kanya para saan? Para panoorin sila ni Song Jinyan na maglandian. Hindi ko na malayang napatingin ako sa relo sa aking pulso. Wala akong oras para dyan. May kailangan pa akong asikasuhin. Mamaya, didiretso na lang ako sa kasal para hintayin kayo. Magsasalita pa sana si Suwanru. Nang madaliin na siya ni Inay Su mula sa ibaba. Wanru, lilipas na ang maswerteng oras. Nauna ang pagtanggi ko, kasunod ang pag-uudyok ng mga magulang ni Su. Pero si Suwanru ay ayaw pa ring umalis. Hanggang sa palakas ng palakas ang pagmamadali sa kanya. Sa kanya lang napilitang pigilan ang kaba sa kanyang puso. Bago magsimula ang kasal, puntahan mo ako, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ako umimik, nakayuko lang ako at walang emosyon ang mga mata. Ngunit si Suwanru ay tila pilit na hinihingi ang sagot ko. At muli niyang inulit, napakahalaga nito, kailangan mo akong puntahan. Nang makita niyang kung hindi ako sisigot, hindi siya alis. Wala akong nagawa kundi ang magsinungaling at tumango. Sige, naiintindihan ko. Sa wakas ay napanatag na rin ang loob ni Suwanru sa sinabi kong iyon. Sa kanya lang inalis ang kamay niyang nakaharang sa pinto. Umalikod na siya at umalis. Pinanood ko siyang bumaba at sumakay sa bridal car. Pagkatapos ay sumakay na rin ang lahat sa mga sasakyan sa likod. Sa wakas, narinig na ang mga putok ng paputok. Unti-unting lumayo ang bridal car. Paliit ng paliit sa aking paningin. Hanggang sa tuluyan itong naglaho. Suwanru, maligayang pagpapakasal. Hindi na tayo muling magkikita.
Pagkasabi ko nyon, bumaba ako dala ang malita na matagal ko nang inihanda. Lumabas ako ng pinto at naglakad patungo sa airport. Buo ang pasya sa aking pagtalikod. Hindi na ako lumingon pa. Ang kasal ng pamilyang Song at Suay. Isang malaking balita sa kabisera. Napakaraming tao ang maagang lumabas upang mag-abang sa magkabilang gilid ng daan na dadaanan ng bridal car. Naghihintay na magsaboy ang pamilya So ng mga candy. Sunod-sunod ang mga pagbati, ngunit sa loob ng bridal car, hindi maipaliwanag ni So Wanro kung bakit hindi siya masaya. Naalala niya kaninang umaga sa tapat ng aking pinto, ang ilang malalakas na pagtibok ng kanyang puso. Nagsimula na namang kumaba ang kanyang puso. Pakiramdam ko ay mayroon akong nakaligtaan. Dahil mas mataas ang katayuan ng pamilya So kaysa sa pamilya Song. Kaya sa pagkakataong ito, si So Wanro mismo ang personal na dumating para sunduin ang lalaking mapapangasawa. Walang pakialam ang pamilya So sa mga sinaunang tradisyon. Gusto lang nilang malaman ng lahat na ang pagpapakasal ni So Wanro kay Song Jinyan ay isang biyaya para sa pamilya Song. Na ang kanilang anak na babae ay nagpapakasal sa isang lalaking mas mababa ang katayuan. At hindi para umakyat sa mas mataas na antas para sa isang kasal sa pagitan ng mga mayayamang pamilya. Ang pamilya Song ay puno rin ng mga palamuti, nakasabit ang mga masasayang seda at laso. Ang ilang groomsmen ni Song Jinyan ay nakatayo sa balkonahe, nag-aabang kung kailan darating ang bridal car ng pamilya So. Sa wakas, tumunog ang kampana ng alas 11. Unti-unting lumitaw ang convoy ng mga sasakyan ng pamilya So para sa kasal. Tuwang-tuwang lumapit ang ilan sa kanila kay Song Jinyan. Nandito na sila, nandito na sila, nandito na si Miss Su. Pagkatapos ng masayang tugtugan at selebrasyon, sa wakas, umakyat si So Wanro sa ikalawang palapag habang hawak ang kanyang bouquet. At dumating sa kwarto ni Song Jinyan, habang tinitingnan si So Wanro na nasa kanyang harapan at nakasuot ng wedding dress. Hindi mapigilan ni Song Jinyan ang pananabik sa kanyang puso. Sa wakas, pakakasalan na niya si So Wanro. Pagkatapos ng ilang masasayang laro, sumakay na sa bridal car si So Wanro kasama si Song Jinyan. Papunta sa hotel. Sa buong biyahe, walang tigil sa pagtingin si Song Jinyan kay So Wanro. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba niya. Pakiramdam niya mula pa sa pagsundo hanggang ngayon. Laging wala sa sarili si So Wanro. Inabot niya ang kamay nito at marahang hinayla ang damit nito. Wanro, anong problema? May bumabagabag ba sa'yo? Parang hindi ka masaya. Kagabi, iniisip ko na ikakasal na tayo ngayon. Kaya kinabahan ako at hindi nakatulog buong gabi. Dahil doon, hindi na ito gaanong pinansin ni Song Jinyan. At marahan siyang inakbayan. Huminto ang bridal car sa harap ng hotel. Pumasok silang dalawa sa silid pahingahan para magpahinga. Nag-usap pa sila sandali. Pagkatapos noon ay tumayo si So Wanro at lumabas ng pinto. Nang maalala niya ang sinabi nito sa kanya kaninang umaga, dali-dali niyang tinawag ang mayordomo. At inutusan itong tawagin siya. Bago ako pumunta rito, bigla siyang nakaramdam ng pagkalito. Gusto niya raw akong kausapin. Simula ngayon, si Song Jinyan na ang bayaw ko. Kahit ano pa man ang iniisip ko, hindi ko dapat ipahalata kay Song Jinyan. Matapos tumira ni Song Jinyan sa bahay ng mga Su, maaari pa rin akong manirahan sa bahay. Hindi ko kailangang umalis. Sa puso niya, kapatid pa rin niya ako. Marami siyang inisip na sasabihin. At inisip niya rin kung paano magsisimulang magsalita kapag nakita niya ako. Pero nang makita niyang walang kasama ang mayordomo, ang lahat ng gusto niyang sabihin ay napalitan ng pag-aalala. Nasaan si Xiaoyu? Ibubukas sana ng mayordomo ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Noong inutusan siya ni So Wanro na hanapin ako, nagkataong nakasalubong niya ang mga magulang ni So na paakyat. Nang marinig nila ang kanyang pakay, nagkatinginan ang mga magulang ni So. Kung iisipin ng oras, dapat ay nasa eroplano na ako ngayon. At malapit nang magsimula ang kasal. Kung hahanapin ako ni So Wanro sa mga oras na ito, tiyak na may malalaman siyang hindi maganda. At siguradong maantala ang kasal. Kaya inutusan nila ang mayordomo na magsinungaling kay So Wanro. Sabihin daw na inatake na naman ang sakit ko sa binti. Kaya umuwi na lang ako para magpahinga. Para malinlang si So Wanro. Nagdala pa sila ng isang sulat na isinulat ko dati. Pero hindi ko pa naipapakita sa kanya. Naroon ang sulat kamay ko. Nakasulat na masama ang pakiramdam ko. Kaya umuwi na ako. Kinuha ni So Wanro ang sulat. Kumunat ang noo niya. Pakiramdam niya ay mayroong mali. Magsasalita na sana siya nang malapit nang magsimula ang kasal. Kailangan ng maghanda ng nobya. Ang paa ni So Wanro na ihahakbang na sana niya ay binawi niya. Naglakad siya patungo sa lugar ng kasalan. Pinagmamasdan ng mayordomo ang kanyang likod. Palihim akong nakahinga ng maluwag. Nagsimulang tumugtog ang marahan na pyesa ng piano. Tinitingnan ni So Wanro si Song Jinyan sa dulo ng entablado. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa kanya. Hindi maitago ang ngiti sa mukha ni Song Jinyan. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla kong naisip, kung ako kaya ang nakasuot ng trench de boda, ano kaya ang magiging itsura ko? Lagi naman akong pilyo. Malamang hindi ako magsusuot ng formal na suit. Sa halip, isusuot ko ang paborito kong itim. Hindi rin tulad ni Song Jinyan, na naghihintay lang na lapitan siya. Sa halip, mabilis ang mga hakbang niyang lalapit sa akin. At ang ngiti sa mukha ko ay hindi magiging mahiyain tulad ng kay Song Jinyan. Bagpos, malaki at buong puso akong ngingiti. Tapos, malambing ko siyang aakbayan. Siguro dahil masyado akong nalunod sa aking pantasya. Kaya naman nang tanungin na siya ng officiant, kung payag siyang magpakasal sa groom na nasa harap niya. Hindi niya namalayang pangalan ko ang nabanggit niya. Hawak pa naman niya ang mikropono. Ikinalat ng sound system ang boses niya sa buong bulwagan. Noong una, nagtaka ang mga bisita.
Pagkatapos ay sunod-sunod na silang nagbulungan. Diba tampon lang ng pamilyang Su si Xiaoyu? Si Miss Su, bakit pangalan ni Xiaoyu ang sinabi niya? Ang mga magulang naman ng magkabilang panig na nakaupo sa harap ay lalong nanigas. Hindi na malayang napatingin sa akin ang ama at ina ni Su. Lalong lumakas ang kaba sa kanilang mga dibdib. Bakit naman pumalpak ang anak nila sa ganito kakritikal na sandali? Mas lalong sumama ang timpla ng mga magulang ni Song. Lumingon sila sa katabing ama at ina ni Su para humingi ng paliwanag. Sa entablado, nang marinig na pangalan ko ang binanggit ni Su Wanru. Namutla ang mukha ni Song Jinyan. Pahigpit niyang hinawakan ang kanyang pantalon. Nanginginig ang boses na nagsalita. Wanru, anong sinasabi mo? Akmang hahawakan na sana niya ang kamay ni Su Wanru. Isang mahalagang hakbang na lang ang kulang. At mag-asawa na sana sila. Bakit niya kailangang banggitin ang pangalan ni Xiaoyu? Kung dati lang, dapat ay mabilis na nakatugon si Su Wanru. At binaliwala ang maliit na insidenteng ito. Ngunit ngayon, nakatitig siya sa mga bisita sa ibaba ng entablado. Ang ilan ay hindi niya kilala. Ang iba'y pamilyar, pero wala doon ang taong hinahanap niya. Sa sumunod na sandali, hindi niya pinansin ang sigaw ng lahat. At diretsyong bumaba ng entablado. Tumakbo papalabas. Maraming tao ang tumatawag sa kanyang pangalan. May galit, may lungkot, at mayroong nawawala ng pag-asa, ngunit hindi pa rin siya lumingon. Tumakbo siya palabas ng wedding venue. Walang kamalay-malay na hahabulin sana siya ni Song Jinyan. Ngunit biglang nagdilim ang kanyang paningin. At diretsyong bumagsak, naging magulo ang buong lugar. Sumakay si Su Wanru sa kotse. Buong lakas na inapakan ang silinyador. At diretsyong nagmamaneho papunta sa bahay ng mga Su. Naalala niya ang naging tingin ko kaninang umaga, pati na rin ang naninilaw na sulat na ibinigay sa kanya ng mayordomo. At ang pagkakasala sa mga mata nito. Isang masamang kutob ang bumalat sa kanyang puso. Huminto ang kotse sa mismong tapat ng pinto ng bahay ng mga Su. Hindi pa man niya naiparada ng maayos ang sasakyan. Nagmamadali na siyang pumasok sa villa. Ang hagdanan na may dalawang palapag ay inakyat niya sa iilang hakbang lang. Mabilis siyang naglakad papunta sa harap ng kwarto ko. At malakas na itinulak ang pinto. Walang tao sa loob. Nawawala na rin maging ang lahat ng gamit ko. Natigilan ang mukha ni Su Wanru. Hinawakan niya ang isang dumaan na katulong. Nasaan ang kapatid kong lalaki? Umalis po ang iyong master, kaninang umaga pa, dala ang kanyang malita. Nagulat ang katulong sa kanya. Lalong lumakas ang masamang kutob sa puso ni Su Wanru. Itinulak niya ang katulong at akmang tatakbo pababa. Sakto namang nasalubong niya ang galit niyang ama na kara-rating lang. Sabi ng ina niya, tumigil ka. Nagpumiglas si Su Wanru, sinusubukang tumakas. Ngunit hindi niya inaasahan na madudulas siya at mahuhulog sa hagdanan. Nakita ng kanyang ama ang nangyari. Umikit siya, at halos himatayin. Dapat sana ay masayang araw ito. Sino ba naman ang mag-aakala na mauuwi ito sa isang gulo? Dinala ng pamilya Su si Su Wanru sa ospital para malunasan. Ngunit bigla na lang sinabi ng doktor, na isang buwan na siyang buntis. Nang marinig ito ng pamilya Song, masaya silang lahat na nagtipon sa kwarto ni Su Wanru. Akala nila ay tuluyan nang nasira ang kasal. Hindi nila inaasahan na may pag-asa pa pala. Nagdadalang tao si Su Wanru sa anak ng pamilya Song. Siguradong hindi na siya makakatakas pa. At sa kanilang lahat, si Song Jinyan ang pinakamasaya. Hindi niya kailanman inakala na magiging napakabuti sa kanya ng tadhana, na binigyan pa siya ng anak sa isang kritikal na sandali. Paggising ni Su Wanru, nakita niyang nakapalibot sa kanya ang lahat, para bang isa siyang bagay na kailangang protektahan. Wanru, buntis ka ngayon. Hindi ka pwedeng mapahamak, ngayong gising ka na, humingi ka na ng tawad kay Jinyan. Tumakas ka sa kasal ninyo. Dahil doon, masama na ang tingin ng lahat kay Jinyan. Paano naman papayag si Su Wanru? Gusto niya akong hanapin. Gusto niyang malaman kung saan ako nagpunta. Bumangon si Su Wanru mula sa kanyang kama. At lalabas na sana para hanapin ako. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng ama niya para hanapin ako. Sumenyas lang ito sa mga tauhan para pigilan siya. Pero hindi niya binigyan ng pagkakataon ng mga tauhan na hawakan siya. Sa sobrang galit ng kanyang ama, napasandal na lang ito. Sutil kang bata ka. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Buntis ka na. Bakit ka patatakbo-takbo kung saan-saan? Nasaan na ba talaga si Xiaoyu? Namumula na ang kanyang mga mata. Nagmamakaawa ang tono ng kanyang boses. Naalala niya ang sinabi ng yaya kanina. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Su Wanru. Bakit mo pa siya hinahanap? Ang pinakamahalaga sa ngayon ay, sumama ka sa akin at humingi ng tawad sa pamilya Song. Nang makita ni Su Wanru na hindi nagsasalita ang kanyang ama, lalampasan na sana niya ito para lumabas. Hawakan niyo siya. Isang grupo ng mga tao ang dumagsa, at pilit siyang dinala sa harap ni Song Jinyan. Anong araw ba ngayon? Hindi mo ba alam? Tumakas ka sa kasal mo. Saan pa ilulugar ang mga mukha ng pamilya Song at Su? Kung ayaw mong pakasalan ng anak ko, sana sinabi mo na lang ng diretso. Bakit kailangan mo pang ipahiya ang pamilya namin sa ganitong pagkakataon? Paano pa haharap sa tao ang anak ko? Mahigpit na ikinuyom ni Su Wanru ang kanyang mga kamay. Nakatikom ang bibig at hindi umiimik. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid sa ospital ay itinulak mula sa loob. Ang maputlang si Song Jinyan ay mahigpit na nakapikit. Hindi siya inalintana ng ina ni Go. Nagmamadali niyang sinundan ng anak para tingnan ang kalagayan nito. Bakit ka tumakas sa kasal para hanapin si Xiaoyu? Naalala niya ang sunod-sunod na kakaibang kilos ng kanyang anak ngayong araw. Isang imposibleng ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ikinuyom ni Su Wanru ang kanyang kamao. Saglit siyang hindi malaman kung paano magsisimula.
Paano niya ito sasabihin? Nagsimula siyang hanapin ako, para sabihin sa akin, na ituring si Song Jin Yan bilang bayaw ko mula ngayon. Pero nang malaman niyang umalis ako at nawala, biglang napuno ng kaba ang kanyang puso. Gusto niya akong mahanap, pero kapag nahanap na niya ako, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang maraming imahe ko. Mayroong masaya, malungkot, at nagdurusa.